Okay, magandang hapon po sa ating lahat at panibagong vlog na naman, panibagong issues na naman ang ating itatalakay ngayon. No? Unahin muna natin itong palasyo, bumwelta sa mga mungkahi ni Vice President Inday Sara Duterte na gayahin siya sa pag-ikot sa Filipino communities. Oo nga naman, tama nga naman itong si VP Sara. Kasi po, nangangailangan po ang taong bayan, especially yung mga OFWs natin, na makita nila ang mga leaders natin. Kung si VP Sara nga naman ang makipagkita dito sa mga Filipinos abroad, magugustuhan yan. Stress reliever yan. 'Di ba? Pero kung si Bongbong Marcos, ewan ko na lang kung hindi sila mabubwesit. 'Di ba? Tapos ngayon, kanina, may nakita akong post sa Philippine Star na ito raw si BBM ay willing na raw makinig sa advice ng mga Dutertes patungkol po dito sa problema sa flood control. Gagamitin mo naman ha. Gagamitin mo na naman yung mga Duterte ha. Ito, pangalawa nating pag-usapan ay ipapakita ko sa inyo itong video sa after nagbaha ang Quezon City kahapon. Okay? Ano na ba ang sitwasyon doon sa Quezon City? Mamaya ipapakita ko yan at magko-komentaryo tayo patungkol sa sitwasyon nila doon. Okay? At eto, Quezon, at dahil dito sa problema sa baha dyan sa Quezon City, no? Quezon City Mayor Joy Belmonte ibinulgar ang kahina-hinalang flood projects ng DPWH. Aray ko. Grabe. Kasi matatandaan natin, hindi na si Joy Belmonte man ang mayor noon dito sa panahon ni Tatay Digong. Hindi man siya nagreklamo diyan dati, pero noong si Bongbong Marcos na ang naging presidente, at nagkaroon ng mga buwaya na mga kongresista na nagbida-bida dito sa pagtatayo ng mga flood control projects, ayan na tuloy. Nagka-problema na ang Quezon City sa baha. 'Di ba? So, tama nga naman si Joy Belmonte, kailangan itong imbestigahan at malaman ng taong bayan sino po ang sangkot dito at sino ang mananagot dito sa kapalpakan ng flood projects dyan sa Quezon City. Okay? Mamaya ipapakita ko yung balita na yan. At heto, nag-viral po itong mga videos ng mga Nepo babies. Ayan, grabe po. At pati itong mga artista ay galit na kagaya ni na Ann Cortez. Galit sila dito sa mga Nepo babies dahil nagfi-flex ng mga yayamanin na estado ng kanilang buhay, no? Na hindi man nila yan pinaghirapan, kundi umaasa lang sila sa kanilang mga kongresista at mga government officials na mga ama o ina. Grabe, no? May nakita pa nga akong video na yung nagbibenta ng taho, no, sa Quezon City. At siya po'y binaha, no, kawawa. Sabi ko, yung iba lumalaban ng patas, 'di ba? Lumalaban sila ng sa kahirapan, pero itong mga Nepo babies at ilang mga kongresista, mga government officials, marami pa namang matitino pero sila, no, nagfi-flex lang ng mga yayamanin na lifestyle. So hindi po maganda, no? Hindi po maganda kasi po ano ang sasabihin ng taong bayan? Sila po'y binaha tapos kayo diyan flex ng flex na parang wala lang sa inyo, di ba? Hindi nyo ba alam na yung pag-flex ninyo ay dahil yan sa amin? Mga tax yan ng taong bayan. Dugot pawis ang binuhis nila dyan para lang magkaroon kayo ng yayamaning lifestyle. Di ba? Yan, ipapakita ko mamaya dyan yung mga
nakakaaliw at nakakadiring lifestyle nila na walang delikadesa. Okay, at last but not the least, itong si Secretary Bonoan of DPWH hindi raw magbibitiw sa kabila ng issue sa flood control projects. Kung tatanungin nyo ako kung itong si Secretary Bonoan ay failure or tagumpay siya, it's failure po ang liderato niya. Pero I don't stick on always blaming on Bonoan. I will stick on blaming the president. Siya ang nag-appoint dito kay Bonoan. 'Di ba? Mamaya pag-usapan natin yan, mga detalye na yan. Ipapakita ko yung video na yan. Okay, so yun po ang ating itatalakay ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, bago natin simulan ang ating mga topics natin, gusto ko munang mag-shoutout dito sa isang fan o audience natin dito sa Donmar TV, no? Itong si Asher RS, no? Nag-message siya sa akin. Sabi niya dito sa kanyang message, "Good day, Donmar TV. Pwede po ba pag-greet ng kahit good day lang ng alaga ko na si Shirley Fernandez." Ayan. Hi to you, Shirley Fernandez. Shirley Fernandez Ong ang buong pangalan niya. Sa YouTube nyo lang po kasi sa YouTube lang lagi siya nanonood. Wala po siyang ibang pinapanood kundi kayo lang po. 89 years old na po siya. Thank you po. A good health po para sa kanya. Ayan. Fernandez Ong. Shirley Fernandez Ong, hello po sa inyo and have a good health. Sana po you will live forever and ever. Okay? And sa kanyang nag-alaga sa kanya, si Asher RS, hello po sa inyo. Thank you for always watching here sa Donmar TV. And nasimula na nating mag-shoutout, gusto ko rin mag-acknowledge sa nagpa-member natin dito sa Donmar TV. Sina Aliena Sazon bilang mayor, ayan. Nora Agcaule, ayan, bilang mayor. Maraming salamat, ma'am. Lakwatserang Koripot, maraming salamat. Ang dami-dami na pala dito. Ang tagal ko nang hindi nakapag-shoutout sa mga nagpapa-member dito sa Donmar TV. Vanessa Candido, thank you po sa panonood, ma'am. June Daste, thank you, sir. Bilang mayor. Rita Indrina bilang mayor rin. Thank you very much sa inyong pagpapamiyembro dito sa Donmar TV. At sa mga nagpapakulay rin sa atin dito sa mga videos natin, no? Super chats. Lagi ito si Rose Dumilod Vlog. Ayan, maraming salamat sa 10 Australian dollars. Ma'am, thank you very much, ma'am, ha. Lagi ka dito. Itong si Mimelia Consing, maraming salamat po sa $2. Ayan. Miriam, maraming salamat sa 50 pesos. Ayan, thank you. Isabella 7904, maraming salamat, ma'am Isabella, sa 50 pesos. Ayan. Evelyn Ko Bayashi, ayan, maraming salamat sa 320 yen. Thank you, ma'am. Rose Domilod Vlog, ayan. Last 3 weeks ago, maraming ring salamat. Lagi itong nagpapakulay dito si Rose Domilod Vlog. Thank you, ma'am. Nilita Roja, maraming salamat sa 50 pesos. Ayan.
Ginaida Castañares. Ayan, lagi rin ito. 50 pesos. Maraming salamat, ma'am, ha? Ginaida Castañares, another 50. Thank you, thank you. Endless Love, Canadian dollars, 6.99 Canadian dollars. Thank you, ma'am. Thank you very much. Again, itong si Evelyn Kobayashi, lagi ito. 320 yen. Maraming salamat, ma'am. Hello Kitty. Maraming salamat sa $2. Ayan. Helen Dalanta. Ayan. Maraming salamat sa 10 Hong Kong dollars. Ayan. Maraming salamat sa mga nagpapakulay nating mga kababayan natin. Hindi ko naman in-encourage na magpakulay kayo dito sa ating channel. Pero dahil nagpakulay kayo, ito lang yung tanging paraan na makapagpasalamat ako sa inyo. Okay? So thank you very much sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. Okay? So let's go kaagad dito. Ito na namang palasyo is very insecure, especially itong si Auntie Claire Castro. Insecure ito kay VP Sara. Ito, panoorin natin itong video na ito. Viral sa social media ang lavish lifestyle ng ilang personalidad na konektado. Ay, hindi pala yan. Ito pala. Sorry. Bumuelta ang Malacanang sa unsolicited advice ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagresolba sa baha at pag-ikot sa Filipino community sa buong mundo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Sa dahil ni Vice President Sara Duterte, bakit daw hindi simulan sa Davao City ang advice ito sa administrasyon tungkol sa pagresolba sa baha? Ito ang pahayag ng palasyo matapos sabihin ni VP Duterte na dapat gayahin siya ng gobyerno na umiikot sa iba't ibang Filipino communities worldwide. Naku, libreng advice na naman ito. Magbibigay na naman ako ng libreng advice sa administrasyon. Hindi man ako libre na konsultant. Dahil kinukunan si VP Sara ng opinion patungkol sa nangyayari ngayong flood control na projects na mga problema, sabi ni VP Sara, hindi na ako mag-a-advise sa presidente. Ang swerte-swerte nyo naman. If gusto nyo, magbitiw na lang kayo sa pwesto at si VP Sara na ang papalit, di ba? Ng administrasyon, gumawa kami ng IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. So nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control and drainage system. Luma na ang drainage system ng Davao kaya kailangan ng modernong plano. Ayon sa bise, ang problema ng Davao, hindi interesado ang gobyerno sa kanilang plano. At hindi rin naman biased ang kanilang master plan dahil international experts ang kanilang kinonsulta para dito. Ang buwelta ng palasyo, tingnan muna kung talagang may natutunan ng bise sa kanyang paglilibot abroad. Para sa Agenda Week. Tingnan nyo, ang banat ng Malacanang, very insecure kay VP Sara. Alam nyo, sa totoo lang, malaki ang problema ng Luzon patungkol po sa baha. Pero itong Malacanang, babanatan nila ang Davao. Na ang Davao rin also ay bumabaha. So ang sagot po ni VP Sara dyan, yes, bumabaha po ang Davao. Pero sabi nga nila ng mga taga Davao, after 30 minutes, humuhupa na yung tubig. So what's the problem about this? Sabi ni VP Sara, inamin nila na ang flood control at yung mga drainage ng master plan ng Davao is luma na talaga. Matagal nang hindi napalitan. At matagal nang kailangan na talagang bigyan ng master plan, another master plan. Pero itong problema ng Davao, hindi ito kagaya ng Maynila na grabe talaga. Abot liig yung baha. Ngayon, sabi ni VP Sara na binigay na nila ang master plan na ito. Meron na pong nakaplano, meron na pong nakalatag na proposal na magkano yung budget na ipopropose dito sa master plan ng Davao. Pero sad to say, hindi po tinatanggap ng mga taga-gobyerno. Alam naman natin duda ko dyan, pagdating doon sa House of Representatives, hindi ito naaprubahan. Kasi
kung sino lang yung hahalik sa puwet ng Panginoon dyan sa House of Representatives, yun lang ang mabibigyan ng budget, di ba? May naririnig tayo ng ganyang mga umuusok na information. Yun siyempre, ang mga Duterte, mga si Congressman Pulong, talagang hindi nila mabibigyan dyan. Di ba? So, ang hindi naman namimilit ang mga Duterte kung ayaw niyong bigyan ng budget, gagawa ng solusyon yan ang mga Duterte. So, yung ipinakita nga ni Congressman Paulo Pulong Duterte, kitang-kita mo naman gaano ka successful at pulido yung mga flood control na ipinagawa nila dyan sa distrito nila. Sabi pa nga ni VP Sara na kumuha talaga sila ng eksperto, master plan for this flood control dyan sa Davao. Para sa akin, yung mga palpak na mga flood control dyan sa Luzon at some parts of this Visayas, sana doon na lang sa Davao yan pinigay. Kasi kung ibibigay doon sa Davao yan, sigurado yan, hindi yan ikukurakot eh. Hindi kagaya ng mga taga-iba dyan, nagpapatayo ng mga flood control projects, sobrang marami pong mga anomalyang natutuklasan. Sabi pa nga ng sino to? Ni Bongbong, kahit isang hollow blocks wala akong nakita. Yan ang nagpapatunay na ito mga budget na ito ay napupunta lamang sa bulsa. At saksi naman tayo dyan kasi yung mga nepo babies dyan nagfi-flex. Di ba? So, ito lang ang sa akin, Malacanang. Bago kayo bumatikos sa mga Duterte at sa Davao City, tignan nyo muna yung trabaho ninyo kung perpekto na ba. Kasi po, hindi nyo alam, binabatikos na kayo ng binabatikos ng taong bayan. Sabi nga nila, Bongbong Marcos is a weak leader. Hindi sana ito nangyayari kung hindi weak itong si Bongbong Marcos. Paano yan? Yung mga kurakot sa gobyerno, hindi natakot kay Bongbong Marcos kasi hindi naman siya talaga kinakatakutan eh. Di ba? We need a president na matibay yung loob at walang nabubulol ako dito. Walang kinatakutan. Okay? So, ganyan po ang nangyari. Hindi sila takot kay Bongbong Marcos. O tingnan nyo, hanggang ngayon, si Bongbong Marcos, walang napangalanan ng mga kongresista. Di ba? Ang napangalanan lang niya, mga contractors. Di ba? Ano makukuha natin dyan sa mga contractors? Nagnenegosyo yan. Di ba? Dapat unahin yan, mga kongresista talaga. That's my opinion, opinion ko yan. So, heto. Panoorin natin itong nagbaha kasi kahapon sa Quezon City. So ngayon, eto na po ang update sitwasyon ngayon sa Quezon City. Ayan, sobrang daming putik po ang baha. Ito. Panoorin po natin. Grabe daming putik. Meron pa nga nagsasabi sa akin na yung ulan daw kahapon is normal lang yun na ulan. Pero baha kaagad. Ngayon na humupa na yung baha, tingnan nyo, sobrang daming putik. Yan nakakaabala yan sa mga nagtatrabaho rin nating mga kababayan sa gobyerno. Sila yung mga nagme-maintain sa city natin, kawawa din sila. Tapos sasabihin pa ni Bongbong Marcos, ito na yung new normal. New normal na ito? Konting ulan, baha kagad. Hindi po yan new normal, Bongbong Marcos. Di ba? Gumawa ka ng master plan. Halatang halata na hindi ka talaga marunong. Halatang halata na
ang sobrang taas ng pride mo na wala na talaga. Kawawa tayo eh. Kasi kung lagi na lang ganito, nakakaabala po ito. Sino? Kayo. Lagi kayong nag-i-invite ng mga investors dito sa Pilipinas. Paano mag-i-invest ang mga foreign investors natin dito kapag ganyan, maputik yung lugar? Ano gagawin natin dyan? Tapos amoy kanal pa yan ha. Sobrang nakakadiri yan. Kasi namimix yan ng mga kanal. So amoy kanal yan. Kung ikaw ba naman foreign investors, mag-i-invest ka sa lugar na ganito? Di ba? Ganyan lang ba? Unahin nyo muna, bago kayo mag-i-invite ng mga foreign investors, unahin nyo muna yung syudad nyo, yung lugar natin, Bongbong Marcos. Kung karapat-dapat bang dito sila magnegosyo. Kasi if ganito lang po ang madadatnan nila, madi-discourage sila. Ayaw nila. 'Di ba? Tingnan nyo gaano ka nakakadiri. 'Di ba? So nakakalungkot na meron po tayong presidente na sasabihin na lang niya, it's a new normal na baha. New normal na ito. Kawawa tayo. Quezon City yan ha. Quezon City yan nangyari. Alamin natin, bakit bumaha na ngayon ang Quezon City? Ano bang nangyari? Eto, si Mayor Joy Belmonte merong ibinulgar. Okay? Dito sa kahina-hinalang flood project sa DPWH sa Quezon City. Eto, panoorin natin. Umalma si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa umano'y anomalya sa flood control projects ng DPWH. Git niya kapansin-pansin ang magkakaparehong pondo ng ilang proyekto kahit magkakaiba ang lokasyon. Correct. Na mali na umanong nakapagtataka. The same ang budget na proposal. Ha? For example, 47,386,403. The same, exactly. Walang nag-iba. Iba-iba naman yung location. Bakit pareha lang yung budget, di ba? Ano yan? Twin flood control? Ano yan? Kambal? Di ba? Kasyon ng katiwalian, si Sheena Torno magbabalita. Nulgar ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na 7 sa 15 kontratistang pinangalanan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang may proyekto sa lungsod. Kasama na rito ang Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Company at iba pa. Lumabas ito matapos ang inspeksyon ng Quezon City Local Government Unit na isinagawa batay sa reklamo ng mga residente at sa isumbong mo sa Pangulo website. Halimbawa ditong flood mitigation rehab sa San Juan River na may 66 phases na nagkakahalaga ng 145 million pesos na ang kontraktor ay ang YPR General Contractor and Construction Supply Incorporated at isa pang 63-phase project na nagkakahalaga naman ng 47 million pesos na ang kontraktor ay ang St. Timothy Construction. Pero giit ng alkalde, hindi matukoy ang eksaktong lokasyon ng ilan sa mga proyektong ito. At 23 pa sa kanila ang may maling mapa ayon mismo sa Quezon City Engineering Department. Convinced that there are anomalous projects. Also, the fact that it's quite suspect for me. We have all these policies in place that require you to coordinate if you really want the project to be successful. Sa mas malawak na inspeksyon, natuklasan ng Quezon City Government na 252 flood control projects ang isinagawa ng walang koordinasyon sa lungsod. Tingnan nyo yan. 254 na flood control projects ang itinayo sa Quezon City na hindi malaman kung ito po ay naitayo ng tama. Di nga natin alam kung merong ghost projects dyan eh. Di nga natin alam kung yung ibang sa 254 na flood control na yan, di natin alam kung meron ba talagang bakal sa ilalim dyan, di ba? 254 flood control projects na nagkakahalaga ng 14.34 billion pesos.
14.34, grabe. Sobrang... Imagine that one. Ha? Ang national nagbigay ng 14 billion pesos. Pero pagkatapos, uulan lang ng konti, baha na. Anong nangyari sa 14 billion? Nakakadismaya. Buti na lang. Mas mabuti siguro kung hindi na lang itinayo itong 254 flood control na ito. 'Di ba? Sayang itong 14 billion. Kung ito, ibinigay ito sa lahat ng mga nagkakasakit na walang pambayad sa ospital, mas marami pang natutulungan. 'Di ba? Tingnan nyo yung kabalustugan yung 14 billion na yan. Ha? Look at what happened to Quezon City. Maputik. Bahong kanal. Ha? Mabahong kanal. Tapos sasabihin, wag na kayong new normal yan. New normal eh. Di ba? New normal. Ayaw pa kasi ninyong aminin eh. Isa pa itong mga vloggers na mga tanso. Itong mga loyalista. Todo ang kanilang ang taas ng kanilang pride eh. Alam nila, yung amo nila, yung vlogger sila ni BBM, alam nilang sobrang palpak na si BBM pero patuloy pa rin silang magva-vlog kay BBM kasi hatak nila yung views. Ang iniisip nila yung views. Kasi kung ako, vlogger ako ni BBM at alam kong sobrang palpak na yung ginagawa ng Pangulo, I don't care about my views. Bahala kung babagsak yung views ko kasi hindi na si Marcos yung sinusuportahan ko. Basta't importante, yung impormasyon kong ibinigay sa taong bayan ay totoo. Ayan Mike Abe, Coach Jarrett, Sangkay Janjan, sige nga, ibalita nyo ito. Hindi nyo kaya, di ba? Hindi nyo kaya. Kasi, masisira yung bangag ng presidente, di ba? Sa kabuuan, nasa 254 na proyektong natukoy na aabot sa 14 billion pesos ang halaga, ngunit 2 lamang ang binigyan ng Certificate to Coordinate. Kabilang sa mga proyekto na walang COC, ang Matalahib Creek, Mariblo Creek at Santa Cruz Pumping Station na pinatitigil na ng Quezon City Government. Sa inspeksyon ng lungsod, 43 ang natapos na proyekto. 45 naman dito ang ongoing at 5 ang idineklarang tapos na pero hindi pa pala nakumpleto. Imagine that one, dineclare nyo, tapos na ito. Pero walang nakita. Kahiya-hiya naman kayo. Grabe kayo, mga kurakot kayo. Mas ikinababahala ni Belmonte ang mga proyektong may magkaparehong halaga ng pondo kahit magkaiba ang lugar at kontraktor. I have actually reached out to Secretary Bonoan with all honesty many times and he has not agreed to see me. Bilyon ang nasasayang na pera ng bayan. Makipagkita siya kay Secretary Bonoan pero hindi siya sinipot. Bonoan, ano na? Bonoan, ano na? Dito. At tingin ko, kapag tunay na may commitment, layunin ang mga government officials na resolbahan ang problema ng baha, ay mas maliit pa na halaga sana ang ginastos natin na resolba na natin yan. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng Quezon City Local Government Unit ang pagsasampa ng administrative case laban sa mga kontratista at opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na mapatutunayang may pananagutan. Para sa Diyos at sa... Grabe. Tapos magmamayabang sa SONA, 5,500 control projects na ang natapos. Utot mo, BBM. Ay nako, wala ka talaga. Eto, at dahil dyan, dahil sa kapalpakan ng mga flood control na ito yung mga nepo babies, kayo na lang ang humusga dito. Ha? Ganito ka kayaman ang kanilang estado ng buhay. Tingnan nyo. Viral sa social media ang lavish lifestyle ng ilang personalidad na konektado sa mga questionableng contractor ng flood control projects. Ang kanilang pasosi post hindi nagustuhan ng ilang artista
Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Frustrated ang ilang artista sa kumakalat na issue ng Nepo babies. Sila ang bagets ng malalaking influential families na di umano'y may lavish lifestyles. Viral ang isang satirical Guess the Bill video ng isang TikToker na si Juliana tungkol sa casual dinner setup ng mga anak umano ng corrupt officials. Doon, sinabing barya lang ang 750,000 worth na bill sa isang 5-star hotel dinner. May caption pang, "Dad, pakibayad ng bill namin." Ni-repost ito sa X ng aktor na si Matteo Guidicelli habang may statement na hindi ito nakakatuwa. Bunsod yan ng viral videos ni Claudine Ko matapos pumutok ang issue sa flood control projects. Base sa profile ng pep.ph, anak siya ni Christopher Ko, ang co-founder ng construction na High Tone Construction and Development Corporation. High Tone ang isa sa tumanggap ng malaking share sa pondo ng flood control projects ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tito naman ni Claudine si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Ko na isa sa mga bumuo ng SunWest Group of Companies. Sa ngayon, naka-deactivate na ang ilang social media account ni Claudine pero kilala siya sa everyday luxury videos na kadalasan nakatuon sa food and travel. May reflection naman ang aktres na si Sofia Andres. Mas fulfilling daw ang pag-travel kung galing ito sa hard-earned money. Kaya para sa hard-working gals, huwag daw mag-guilty sa paggasta ng pera para sa memorable experiences. Sa isang mas seryosong tweet, pinaalala naman ng film director na si Quark Henares na kung usaping Nepo baby shaming, huwag kalimutan ang nooy issue ng isang lalaking bumunot umano ng kutsilyo dahil lang hindi nabigyan ng prostitute. Patunay daw na privilege leads to impunity. Hindi ito pinangalanan ni Henares. Patuloy din ang pag-tweet ng host na si Bianca Gonzalez Intal sa social media. Para raw sa mga walang generational wealth, nakakahiya pang mag-post online tungkol sa mga nabili o pinuntahang lugar. Pero itong Nepo babies, kita sa feed ng lahat ng kanilang lavish na pamumuhay. At dahil hindi ako makapaniwala na grabe na nga yung nakakahiya na pag-flex nito mga Nepo babies, meron pa talagang gustong meron pa talagang gustong ano sila? Anong tawag doon? Gusto nilang, hindi ko maintindihan. Yung isa, alam ko namang ang pinatutungkulan itong si Quark Henares, sablay eh. Ha? Si Polong Duterte ang pinatutungkulan niya dito. Kasi napahiya na ito mga Nepo babies eh. Napahiya na itong administrasyong Marcos eh. Kasi alam naman natin na pinsan ni Bongbong Marcos itong si Martin Romualdez at si Martin Romualdez at si Zaldico, ayon yan sabi ni BP Sara na sila yung nagkokontrol ng budget. I-reflect nila lahat yon itong mga nangyayari ngayong flood control tapos heto pa yung mga Nepo babies. Hindi ako makapaniwala na meron pa talagang mga tao na ipinagtanggol pa itong mga Nepo babies. Ibiniblame niya na huwag kalimutan na merong prostitute bla 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 itong saang mundo ka ba pinanganak, Quark Henares? Sino ba ito? Hindi ko man dito kilala. Diba? Hindi ko maintindihan. Winawaldas na nga yung pera ng taong bayan, kakampihan mo pa itong mga Nepo babies na ito? Sira na ba yung utak mo? Talaga? Ganyan nakasira yung utak mo? Di ba? Issue ng isang lalaking bumunot umano ng kutsilyo dahil lang hindi nabigyan ng prostitute. Patunay daw na Yun lang ang argumento niya patungkol dyan. Tapos, okay na. Okay na ba sa'yo? Para sa'yo, okay itong mga ginagawa ng mga Nepo babies? Kasi katumbas lang ito sa ginagawa rin ni Paulo Pulong Duterte. Ganon ba? Ang ibig mong sabihin? Isira ulo ka pala eh, di ba? Privilege leads to impunity. Hindi ito pinangalanan ni Henares. Patuloy din ang pag-tweet ng host na si Bianca Gonzalez Intal sa social media.
Para raw sa mga walang generational wealth, nakakahiya pang mag-post online tungkol sa mga nabili o pinuntahang lugar. Pero itong Nepo babies, kita sa feed ng lahat ng kanilang lavish na pamumuhay. At dahil weekend na, good job daw sa mga nagtatrabaho ng marangal. Sana, in time, managot umano ang mga taong umaabuso sa kaban ng bayan. Ikinagalit naman ng aktres na si Nadine Lustre ang sandamakmak na paglustay ng taxes natin na napupunta lang daw sa walang katapusang baha. Obvious daw na maling-mali ito lalo't walang nakikitang improvement. Para sa Agenda Weekend, Hannah. Grabe. Di ko na lang maintindihan kung meron pang nagtanggol dito sa mga Nepo babies na ito. Wala man kayong mga trabaho. Umaasa lang kayo sa pera ng mga tatay ninyo tapos proud pa kayo. Hindi man yan ikaka-proud. Yung proud ka, yung nakatapos ka ng pag-aaral, for example, na naging doktor ka, tapos ikaw, sikat ka na doktor, marami kang pasyente, at yumayaman ka kasi sa pagsisikap mo bilang doktor, tapos ayan, nag-flex ka sa kayamanan mo, yan ang nakaka-proud. Pero yung thank you so much for my dad for a never-ending ATM machine. Naku po, proud pa kayo niyan? Na yung trabaho ninyo, humihingi lang kayo sa mga tatay at nanay ninyo. Di ba? Pweh! Kakahiya kayo. Siguro mas mayaman pa kami sa inyo. Sa totoo lang. Ha? Kung wala kayong nanay at tatay, mas mayaman pa kami sa inyo. Kasi hindi kayo marunong magtrabaho eh. Puro lang kayo flex ng flex. Di ba? Ang sarap ng buhay ninyo. Samantala, yung taong bayan, hirap na hirap. Di ba? Ay, ito, panoorin natin itong si Secretary Bunuan na isa rin sa mga failure bilang sekretary ni Bongbong Marcos. Ito. Nanindigan si DPWH Secretary Manuel Bunuan na hindi siya bababa sa pwesto sa kabila ng panawagang... Pero siyempre, yung mga kapal ng mukha, hindi talaga bababa yan sa pwesto. Ikapal na yan eh. Titiw, dahil sa mga aligasyon ng maanumalyang flood control project. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. You are a failure, Bunuan. The fact that hindi mo nalaman na meron mga palpak na proyekto, wala. Useless ka na pagiging secretary. In the first place, hindi mo minonitor itong mga proyekto na ito. Di ba? O wala kang ginawang paraan para matakot sa inyo itong mga proyekto na ito na kinurakot eh. Di po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng paghahanap ng solusyon. Hindi bibitiw. Ay, ang tamang paraan, umalis ka na. Kasi meron pang mas magaling sa inyo. Sa pwesto, si Public Works and Highways Department Secretary Manuel Bunuan. Yan matapos ang concern ng ilang mga opisyal na may command responsibility siya sa mga anomalya sa flood control projects. Masakit daw tanggapin ng mga ito sa ilalim ng kanyang termino, pero hindi ibig sabihing umalis dapat sa pwesto. Sa akin po, tatanggapin ko ang accountability, pero tandaan po ninyo, hindi ko po kukonsintihin at papayagan ang anumang uri ng korupsyon na nangyayari. May kalalagyan din ng mga tiwali sa DPWH at sinumang contractor na naglustay ng pondo ng bayan, ayon kay Bunuan. Gusto nating managot ng dapat managot, makulong ang dapat makulong. Matatandaang nakalaya na si DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo matapos magpiyansa ng 150,000 pesos. Siya ang nanuhol umano kay Representative Leandro Leviste ng higit kumulang 3.1 million pesos para itigil ang investigasyon sa infra projects sa Batangas. Para i-address sa mga katiwalian sa ahensya, bumuo na ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee ang DPWH. Pinatawan na rin ng preventive suspension ng... Ngayon nyo lang yan gagawin na wala na yung pera, ubos na, di ba? Ano pang babantayan nyo? Useless na yan. Gagawa pa kayo ng anti-corruption dyan.
Wala na kayong babantayan na naipasok na sa bulsa lahat, di ba? Ano babantayan nyo? Hangin? Employees ng Bulacan 1st District Engineering Office, ang lugar na notorious umano ang pamamalakad pagdating sa flood control, ayon kay Senator Ping Lacson. Bukod pa riyan, may fraud audit na raw sa mga kaduda-dudang proyekto. Suspendido na rin ang applications for Foreign Travel Authority ng DPWH officials habang ongoing ang investigation, maliban na lang kung may medical reasons. Sa latest monitoring, tinanggal sa pwesto bilang Regional Director ng DPWH Mimaropa si Engineer Gerald Pacanan kasabay ng sinasagawang investigasyon tungkol sa flood control projects. Hangad daw ng DPWH malusutan ang problema sa flood control na kagagawan umano ng scalawags. Pagtitiyak ni Bunuan, marami pa raw ang matitino at mahuhusay na tao sa ahensya. Para sa Agenda Weekend, Hanet. Ay nako. Yung mga leaders na secretaries na mga kinuha ni Bongbong Marcos, dapat palitan na sila lahat. Nakalusot na ito mga korupsyon na ito sa liderato nila. Dapat palitan na sila. Meaning to say, hindi kayo effective, di ba? Ganun lang kasimple. Palitan na. O sobra na talagang kapal ang mukha ninyo kung gusto nyo pang mananatili sa pwesto ninyo. Di ba? Kapalan na lang talaga ng mukha. So, yun. Ganyan po ang reality ngayon sa nangyayari sa Pilipinas. Okay? So, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. Anong masasabi nyo dito? Anong masasabi nyo dito sa mga pamangkin nila? Mga nepo babies na flex ng kanilang kayamanan, pero ang taong bayan ay hirap na hirap sa buhay. Ano masasabi nyo sa mga government officials na sa kanilang liderato ay sobrang palpak po ang nangyari at ayaw pa nilang bumitiw sa pwesto? Anong masasabi nyo dito? Mag-comment, mag-react, at usap-usap tayo sa comment section sa inyong argumento. Okay? Don't forget guys na i-like at saka i-share itong video na ito para malaman po ng sambayan ng Pilipino na ganito na po ang nangyayari ngayon. Okay? Kakalat ito sa taong bayan kapag mag-like and share kayo. Okay? And sa mga ngayon lang nanood dito sa channel natin, if this is your first time to watch our videos, consider na i-subscribe itong Donmar TV para updated kayo lagi kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!